walked back and forth inside our room. Hindi ko rin namamalayang kinakagat ko na ang daliri ko dahil sa lalim ng iniisip ko. Dustin in the twins' room and any moment he will be here. Pinapatulog lang niyang kambal. Extra sweet siya sa kanila pagkatapos na nangyari kagabi at hinahayaan ko lang siya sa gusto niya. Kung tutuusin, alam kong natutuwa ang mga bata sa atensyong binibigay sa kanila ng kanilang ama. Habang nandito ako sa kwarto namin, iniisip ko kung haharapin ko ba ang asawa ko o kikilos na parang wala akong alam. Pero kung hindi ko siya tatanungin, mamamatay lang akong kakaisip. Sabi pa naman ni Marcelina, masyado akong mag-overthink na pinakaiwasan ko na ngayon. Gusto kong malaman kung bakit pinaimbestigahan niya si Tony. Kung ano ba talaga ang nangyari ng gabing iyon. Paanong nakasal kaming dalawa. Gusto ko nang maliwanagan sa lahat. Hanggang ngayon, curious pa rin ako kung bakit niya ako pinakasalan. He said he can remember me. He knows me because he can remember the day my best friend introduced me to them before. Gusto kong malaman ang lahat at para malaman ko to, kailangan kong tanungin siya. And this time, kailangan ko na siyang tanungin ng diretso. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pagpasok ni Dustin sa kwarto namin ay kumunot ang noo niya matapos niya akong makitang mukhang bothered. Mabilis siyang lumapit sa akin. Yumakap siya sa bewang ko at binigyan ako ng mabilis na halik sa labi. Ano problema? Nakatanggap ako ng sobre kaninang umaga. Paninimula ko. Humiwalay ako sa yakap niya at naupo sa gilid ng kama. You are investigating Tony? Don't take it wrong. I know he is your friend even he likes you more than that. Salubong ang kilay na saad niya. But I just want to know him. There is always a possibility. Possibility of what? Inip na tanong ko. Bakit hindi niya diretsahin? Hindi yung bibitinin pa niya sa ere ang kanyang sinasabi. That he is the suspect of what happened to your boutique. Hindi makapaniwalang tumingin ako kay Dustin. That's ridiculous. Hindi niya magagawa yun. Maaari, pero minsan ang hindi naasahang tao ay ang gagawa ng masama sa atin. Umupo siya sa upuan at humarap sa akin. So talagang pinagsususpetsahan niya si Tony? Tony's not like what he thinks. Mabait yun. Kahit na medyo makulit na siya nitong mga nakaraang pagkikita namin, bago siya tuluyang magpaalam na aalis na ng bansa, alam kong hindi siya makakagawa ng mga bagay na gaya ng iniisip ni Dustin. Pero mabait si Tony. He may be a nausea for you. Pero hindi niya kayang gawin ang bagay na makakasira sa akin. Bakit kasi mahal ka niya? Tikwas ang kilay ng saad nito. Gusto kong itirik ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Mukhang seryoso pero mas maraming sinasabi ang boses niya. Because he cares for me? He is Mirk. Kinukuha ko lang ang impormasyon niya pero hindi ko pa siya pinapaghinalaan. Gusto ko lang malaman lahat ng sangkot sa'yo kasi konektado sa'yo yung mga nagsimula. Wala naman akong ginawang masama. Siguro kaagaw ko siya pero hindi niya ako kayang talunin. Kaya hindi ako nag-aalala tungkol sa kanyang pag-iiral. Nag-aalala ako ng mga taong sinunugang yung butik konektado sa kanya. You mean, nakatanggap ka ng liham pagkatapos ng insidente, hindi ba? Ang sabi sa sulat ay kailangan mong layuan si someone at kahit nalabag sa isip ko, maybe that someone that's underpertaining is him, not me. He is right. Hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolba ang insidenteng yun. Nung sinabi ng pulis na aksidente, hindi naniniwala si Dustin at hanggang ngayon ay nag-iimbestiga siya. Akala ko nakalimutan na rin niya ang nangyari. Okay, I understand. Tumango-tango ito pero mataman pa rin nakatingin sa akin. Bakit ka nagagalit kung ako ang nangangalap ng kanyang impormasyon? Nasa ospital kasi yung lalaking iniimbestigahan mo ngayon. Hindi ko mapigilang maibulalas. Nakita ko namang natigilan ito bago kumunot muli ang noo. He got an accident? So that's why you look bothered. You are worrying about him so much. Nakita ko kung paano gumalaw ang panga ni Dustin. Is he jealous? If yes, he is so impossible. Nasa ospital na nga yung tao pero pinagseselosan pa rin niya. Wala talaga siyang pinipiling sitwasyon. Oo, nag-aalala ko sa kanya. Kaya naman pagkatapos ko makita ang nasa loob ng sobre ay pumunta ako sa ospital. Pero may nalaman ako. Hindi sinasadyang may nasabi sa akin si Carmina tungkol sa bago tayo ikasal. Dustin, sabihin mo sa akin ng totoo. Bakit mo ako pinakasalan? Ano ba talagang nangyari noong gabing yun? Tanong ko habang hindi naalis ang tingin sa mata niya. Pero hindi man lang ito kumurap at sinalubong ang aking tingin. Bakit mo naman biglang natanong yan? Sinabi sa akin ni Carmina ang lahat.
Siya ang nagdroga sa akin noong gabing yun. May binabalak siya laban sa akin pero nakialam ka, hindi ba? Dapat matuwa ka na nakialam ako't sinira kong kanyang plano. Pinagkrus niyang kanyang mga paa. Masyado siyang kalmado, habang ako parang may nagtatakbuhang kabayo sa puso ko habang hinihintay ang sagot niya. Oo, nagpapasalamat ako pero hindi niya alam ang presyo na meron ako ngayon. Masaya akong ikinasal kami. Na-in-love man ako sa kanya pero natatakot ako kapag nalaman niyang siya ang tunay na ama ng kambal ko. Baka isumpa niya ako hanggang mamatay at mapahamak itong masayang pamilya namin. Dapat ba akong magpasalamat kung ganun? Pinilit kong patarayin ang mukha ko upang hindi ipahalata sa kanya mga tumatakbo sa utak ko. I prefer the kiss. Seryoso pa rin ang mukha niya pero mababakas ng kapilyuhan sa mata niya. Umirap ako bago pinagkrus ang mga braso sa harapan ko. Pilit niyang iniiwasan ang tanong ko sa pamamagitan ng pagsagot ng kalokohan. Once and for all, sabihin mo sa akin kung anong eksaktong nangyari noong gabing yun. Ikinasal kami pero wala akong maalala kung paano nangyari. We can make another memories. Magpakasal ulit tayo. This time sisiguraduhin kong maalala mo lahat lalo ng honeymoon natin. Napanganga ako dahil sa sinabi niya. Marahas akong tumayot na miwang sa harapan niya. Versosa, are you proposing to me right now? Just like that? Should I bend my knees? Inosenteng sagot nito. Nanggigigil na kinuyom ko mga kamay ko sa harapan niya. Gusto ko siyang pilipitin gamit ang mga kamay ko pero pinigilan ko sarili ko. Nasa puko na lang ang noo ko sa asar sa kanya kung saan sana nakarating ang usapan namin. And we ended with this dry proposal niya na gusto ko siyang suntukin. Hindi dahil sa ngayon, I want to cut your knees. Inis na sad ko sa kanya. If he proposed like that, kahit mahal ko pa siya, hindi siya makakatanggap ng yes sa akin. Nagsasalita lang na parang tinatanong ako kung gusto ko ng malamig na tubig. Okay lang sana kung walang surprises like other pero sana naman lang with feelings. How can I trust harder if you did that? Bastos? Nanggagalaiting saad ko sa kanya. Kung may hawak lang siguro ako, naibato ko na sa kanya. Wala nang ako na palang matinong sagot sa mga tanong ko sa kanya, ganyan pang lumalabas sa bibig niya. Nagsalubong ang mga kilay ko na magsimula siyang maghubad sa harapan ko. What? What are you doing? Gusto kong tampalin ang bibig ko dahil halatang kinakabahan ako. Nautal kasi ako habang nagsasalita. What do you think? Versosa, sinasabi ko sa'yo. Hindi ako matutulog katabi mo hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang lahat na nangyari nung gabing yon. Tukoy ko sa gabing ikinasal kami at nagising ako sa tabi niya na wala ng saplot. But he didn't listen to me. Nung tatanggalin na niya yung short niya, sumigaw ulit ako. Dustin! Bakit ka kinakabahan? Humakbang siya palapit sa akin. I am not? Really? So what are you thinking? Nothing? Lumayo ka nga sa akin, saka magdamit ka. Bakit ka ba naguhubad? I will take a quick bath. Wanna go with me? Let's save water. Naitula ko siya dahil sa sinabi niya. Maliligo lang pala siya bakit kailangang sa harap ko pa maghubad. Kung ano-ano tuloy tumatakbo sa utak ko. Teka, kailan pa naging mahalay ang utak ko? Kasalanan niya to. Oo, siya talagang may kasalanan. Mula nang ikasal kami naging malandi ng utak ko. Huminga ako ng malalim bago kumatok sa pintuan ng opisina ni Kuya Martin. I already told Dustin about my plan to go here today. At first, ayaw pa niya akong payagan dahil baka awayin lang raw ako ni Kuya, but I explained him everything. Na gusto kong maayos na ang relasyon ko kay Kuya para tuluyan ng mabuo ang pamilya namin na walang gap o gulo kapag nagsasama-sama kami. Kailangan ko pa ng madaming convincing powers bago niya ako payagang pumuntang mag-isa. Dahil ang gusto niya noong una ay sasamahan pa niya ako. Ilang beses ko nang sinubukang puntahan si Kuya Martin pero ngayon lang natuloy ng tuluyan ang balak ko. I want to have a peace between us. Gusto kong maayos ng lahat kapag pinagtapat ko na kay Dustin ng totoo. Nawala na akong ibang alalahanin dahil alam kong maaaring maging malaking problema na naman ang haharapin ko kapag hindi naging maayos ang lahat. Kamin, nang marinig ko ang boses niya ay tila bigla akong pinagpawisan ng malamig. Ito ang unang pagkakataon na susubukan kong makipagkasundo sa kanya na dapat noon pa pala ginawa ko na. Masyado kong pinatagal at maraming oras at sandali kaming sinayang. Now, I am willing to lower my pride. Marahan kong pinihit ang doorknob hanggang sa tuluyan ko mabuksan ang pinto. What are you doing here? Yan agad ang bungad niya nang makita niya ako.
Tila inaabangan na niya kung sinong papasok dahil diretsong tingin niya sa pinto nang pumasok ako. "Can we talk?" Pinilit kong tatagan ang boses ko habang nakatingin sa kanya tumakbang papasok. "Wala tayong dapat pag-usapan." Anit at binalik ang mata sa mga papeles na nasa ibabaw ng mesa niya. He is trying to dismiss me but I stay on my position. "We need to talk. Gusto kitang makausap." "Well, I don't." "Kuya, how long are you going to hate me?" Hindi ko mapigilang maibulalas. Sabi ko sa sarili ko, mananatili akong kalmado habang nakikipag-usap sa kanya pero hindi ko pala kaya, lalo na tila binabaliwala niya lang presensya ko. Hindi niya alam kung gaanong lakas ng loob ang inipon ko para lang makaharap siya ngayon dahil gusto kong ayusin lahat ng problema natin. Kapatid ko siya at pamilya kami. Nilapag niyang hawak na ballpen at sumandal sa swivel chair niya bago humarap sa akin ng tuwid. "Kuya?" Mapakala siyang umiti. "I will be your brother. I can't accept you as my sister." Frustrated na napatingin ako sa kanya. Why he has a hard heart? Gawa ba sa bato ang puso niya? Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Para tanggapin mo ko? Wala. Kasi alam kong hindi mo kaya. Hindi mo magagawa ang gusto ko. Walang buhay na saad nito. Nakatingin sa akin ang mga mata niya at nakita kong pagkislap ng mga emosyon dito pero mabilis din nawala at bumalik sa matigas na anyo niya. "Tell me," hamon ko sa kanya. Why he seems telling me na imposibleng mangyayaring gusto niya. "Don't force me. I will not give you the satisfaction. So leave. I'm still busy." Pagtataboy niya. Bigla akong lumuhod sa harapan niya dahilan para mapatayo siya sa pagkakaupo niya. Yes, alam kong hindi ako dapat lumuhod pero gusto kong ipakita sa kanya na sincere ako. "Anong ginagawa mo? Get up?" Tumingin ako sa mga mata niya. "I am sorry. I'm sorry kung namatay ang nanay mo dahil sa akin. I'm sorry kung nawala siya ng dahil sa akin. Patawad. Gusto ko lang ang kapatid ko. Gusto kitang tawagin kuya ng malaya. Napagtanto ko na minsan kailangan nating itapon ang ating pride para sa taong mahal natin. At kahit galit ka sa akin, simula nung unang ipakilala ko ni daddy natin sa lahat, mahal pa rin kita. Dahil kapatid kita, kuya ko. So please, I am sorry. Forgive me." Pagsusumamo ko, may namumuo ng mga luha sa mata ko pero pinipigilan ko yung lumaglag. Ngunit nang talikuran niya ako para humarap sa glass wall, kung saan kita ang buong syudad, tuluyan na ako naiyak. Hindi pa rin niya mapapatawad. Hindi niya pa rin ako matatanggap bilang kapatid niya. Sabi ko noon, wala akong kasalanan kaya wala akong dapat ikahingi ng kapatawaran. Hindi ko kasalanan na matay ang ina niya dahil nagmamaneho ito ng lasing. Pero sa mga nakalipas na araw, napagtanto ko na kahit wala akong kasalanan, ako ang dahilan. Mula nang dumating ako sa mansyon at malaman ng lahat ang lihim ni dad na may anak ito sa iba, nagbago ng lahat. Ang existence ko ang dahilan kung bakit nasirang isang masayang pamilya. At ngayon, gusto kong humingi ng tawad tungkol doon. Hindi ko ginustong mga nangyari. Maaaring biktima lang rin ako pero hindi may kakailang nagdulot ng sakit sa puso ng iba ang kasalanan ni dad at maaaring tuwing nakikita ako ng ina ni Kuya Martin, naalala niya na minsan niloko siya ng asawa niya. And I am very sorry for that. "Rosalie, I never asked you to kneel. Get up." "Kuya," humarap siya sa akin. "Nag-usap na kami ni dad. Tama siya. Hindi mo ko kasalanan kung hindi siyang may kasalanan. Biktima ka lang. Hindi kita dapat sisihin. Kaya hindi mo na kailangang mag-sorry. Tumayo ka at huminto sa pagluhod. Hindi mo kailangang gawin yan." Wala pa ring emosyon ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Hindi gaya noon na tila galit na galit ito tuwing makikita ako. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod. Pinahid kong luha ko bago tumingin sa kanya. "Pero akala ko ba hindi mo ako mapapatawad? Hindi kita kailangang patawarin dahil wala kang kasalanan." Napangiti ako dahil sa sinabi niya. "Are we okay now?" "But I can't still accept you." Biglang nabura ang namumuong pag-asa na meron sa puso ko. Tila biglang bumulusok ang lahat. Akala ko okay na. Akala ko magiging maayos na kaming dalawa. Mali pala ako. Hindi pa pala. Why? Naguguluhan ako. Sinabi niya na wala akong kasalanan. Pero hindi pa rin niya ako kayang tanggapin bilang kapatid. Bakit? "I can act casual when you are around or better if we will ignore each other. Pero hindi tayo pwedeng maging magkapatid gaya na gusto mo." Hindi ko matatanggap yun. Hindi ngayon. Hindi pa ako handa.
Muli siyang naupo sa swivel chair niya. Nanlumo ako sa narinig ko, pero pinilit kong unawain ang lahat. Siguro kailangan ko lang siyang bigyan ng oras hanggang sa matanggap na niya ang lahat. I understand. Hindi na rin yun masama. Ang mahalaga, may improvement na sa pagitan naming dalawa. You can leave now. Tumango ako sa kanya. Hindi ko na siya pipilitin pa. Masaya na akong kahit papaano nalaman kong hindi na siya galit na sa akin gaya noon. Kung ano man ang dahilan niya, kung bakit hindi pa niya ako kayang tanggapin na kapatid niya, hindi ko na muna pipiliting alamin. Pagkatapos kong kausapin si Kuya Martin ay nagtungo ako kay Dad. Ewan ko, I just feel like I want to see Dad. Kahit nagkausap na kasi kami ni Kuya Martin, ay stress pa rin ako. It's like we are okay and not at the same time. Kaya kailangan ko ng comfort ng isang tao. Busy si Dustin. Busy din siguro si Melanie. Malamang busy din si Dad, pero first time ko siyang gustong istorbohin. Mula nang magtungo kami sa mansyon ay hindi ko na siya muling nakita o nakausap kahit sa telepono man lang. Alam kong busy siya kaya dadalan ko siya ng lunch. This will be the first time that I will bring lunch for him. Dati kasi ilag ako sa kanya dahil pakaramdam ko kapag nagtungo ako sa opisina niya nang walang paalam ay maaari niya akong pagalitan. But now I realize that I just need to step forward to reach the people I love. Dad, agaw ko sa atensyon niya nang makapasok ako sa opisina niya. Nagtaas siya ng tingin at tipid na ngumiti nang makita ako. Marunong na siyang ngumiti ngayon kahit tipid lang, hindi gaya noon na laging kunot ang noo. Tumayo siya. Mabilis naman akong lumapit sa kanya at niyakap siya. What's wrong? Tanong niya habang nakayakap ako. After a few seconds, binitawan ko siya at binigyan siya ng ngiti. Wala lang, miss lang kita. Tinas kong hawak kong paper bag. Actually, binili ko lang ang dala ko nang mapadaan ako sa paborito niyang restaurant. Nilapag ko ang dala ko sa maliit na center table bago inilibot ang tingin ko sa opisina niya. Isang bagay na nakakuha ng atensyon ko ay ang larawan ng pamilya sa dingding. Si Ate Zora lang ang nakangiti sa litrato. Seryoso si Dad. Galit na galit si Kuya Martin and I look awkward. Parang hindi alam kung ngingiti ba o hindi. When will come back in the company? Dad suddenly asked. That makes me look at him. Nakasandal na siya ngayon sa table niya. I want to but I can't, Dad. I am mom now. I even plan to rebuild Psych. Sagot ko bago ko umpo sa sofa in front of him. Psych? Yung butik mo na nasunog? Paano mo nalaman? Wala pa naman akong nababanggit sa kanya tungkol sa mga nangyari sa akin mula nang umalis ako sa poder niya. Lagi kong alam ang lahat. Anak kita, Rosalie. Kinabuy man kita dahil galit at bigo ako. Pero anak pa rin kita. Mahal ko kayong tatlo. Biglang may namuong luha sa mga mata ko dahil sa sinabi ni Dad. I really misunderstood him. I am sorry for making you disappointed, Dad. May bikig sa lalamunan ng saad ko. Umiling ito. Hindi mo ko binigo. Mas disappointed ako sa sarili ko. I always push you to be on top, gaya ng mga kapatid mo. Kinumpara kita sa kanila. Diniktahan kita. Kahit yung lalaking dapat mong i-date, siguro sa wakas nakalaya ka na nung umalis ka. Pinahid ko ang luhang tumulo sa mga mata ko. Nag-usap na kami about what happened before, pero tuwing hihingi ng tawad si Dad, hindi ko mapigilang mapaluha. Pakiramdam ko kasi lahat ng sakit at hinanakit na nararamdaman ko sa kanya noon, may kasalanan din ako. Hinayaan ko siyang kontrolin ng buhay ko, hindi ako nagrereklamo. Pero nagtanim ako ng sama ng loob. Siguro kung noon ko pa sinabi sa kanya kung anong gusto ko, kung naging vocal at honest ako, siguro matagal nang naayos ang gusot sa pagitan naming dalawa at hindi nasayang ang mga oras namin. Dad, let's forget it. Oo, nagawa ko lahat nang umalis ako. I started to build my dream, but it's not easy. I still need your guide. I still need you to push me. I still need you to remind me that I need you. I need to work hard for myself. Kaya let's forget the past and move forward. Tumango ito bago ngumiti sa akin. Seeing my dad's smile is priceless. Naupo siya at sumandal siya sa swivel chair niya at tumingin sa akin. What is your plan now? Like I've said, I am planning to restart. Susubukan ko muli itayo ang Psych. May mga nangyari lang itong nakaraan kaya hindi ko mapagtuunan ng pansin. Kailangan mo ba ng tulong ko? Alam kong mas mayaman ang asawa mo sa akin pero kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang magtanong. Natawa ako. Napansin ko kasi ang pag-asim ng mukha niya nang banggitin niya yung your husband. Sure, Dad, maybe
When I need an investor, you can be the one, pagbibiro ko. Tumayo ako mula sa pagkakaupo ko. I'll go ahead, Dad. I know you are busy. I just brought your lunch. Humalik ako sa pisngi niya bago ako tuluyang lumabas na opisina niya. Ninitian kong sekretary ni Dad na abala sa harap ng computer niya pero nag-angat ng tingin nang dumaan ako. Nang pasakay na ako sa elevator ay biglang bumukas to. May lumabas na lalaki buhat dito. Napakunot ang noo ko nang makita siya. He looks familiar. Parang nakita ko na siya, hindi ko na matandaan kung saan. Miss Rosalie, bati nito bago tumango sa akin bilang pagbati. Tumango rin ako kahit medyo naguguluhan ako kung paano niya ako nakilala. Pero agad din ito umalis sa harapan ko at nagtungo sa opisina ni Dad. Habang nasa elevator ay iniisip ko pa rin kung sinong lalaking yun. Nang makarating ako sa parking lot ay napatingin ako sa kotseng kalapit ng kotse ko. The car looks familiar. Tiningnan ko itong muli pero hindi ko maalala kung saan ko ba ito nakita. Nagkibit balikat ako bago sumakay sa kotse ko. Bakit pakaramdam ko puro pamilyar ang nakikita ko ngayong araw? Unang lalaking bumaba sa elevator na nasa opisina ngayon ni Dad. Ngayon naman na yung kotseng nasa kalapit ko. Napaparanoid lang siguro ako. Mas mabuting umuwi na lang ako kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Habang nagmamaneho ay tumunog ang cellphone ko. Si Dustin ang tumatawag. Wife, bungad nito. Yes, may problema ba? Yes, narinig ko pang paghinga nito ng malalim. What? What happened? Nag-aalalang tanong ko. He sounds problematic. I miss you. I wanna go home. But I am still busy. Malungkot ang boses na saad niya. Napabuga ako ng hangin dahil sa sinabi niya. Akala ko kung ano na. Stop with your craziness, Versosa. Magtrabaho ka na lang na makauwi ka na ng maaga. Don't you miss me? Parang batang tanong nito mula sa kabilang linya. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa tanong niya. Akala ko ba busy siya? Bakit may oras pa siyang magpabebe sa akin? Stop it, Versosa. Ipagpatuloy mo lang yung trabaho mo at umuwi ka ng maaga. Para makita mo ko't malay mo baka mabigyan kita ng premyo sa pagiging good boy. Bye, I need to work now to claim that prize. Napailing na lang ako ng binabana nito ang tawag. He's crazy. Kailan kaya matutuldukan ang mga isiping dumarating kay Rosalie? Malutas pa kayang lahat ng mga katanungan na bumabagabag sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.